Nakaka-addict ang labi nito. Tila isang drugs nga na nakakawala sa sarili. Dahan-dahan siya nitong inihiga. Kuminto ito sa paghalik sa kanya, saka siya tinitigan. "Are you sure, baby girl?" Paninigurado na tanong nito. "Ayaw mo ba?" Taas kilay niyang tanong din. Nanlaki ang mga mata niya nang makarinig na tilang pinunit na tela. At hindi nga siya nagkamali. Ang Herodes, winarak ang 90s niya. "What the? Baby boy! Baka hanapin ng mami mo yan. Wala akong pambayad dyan." Naiinis niyang sabi rito. Ngumisi ito. "I can buy you a lot of it, baby girl." Pagkasabi noon ay muli siya nitong hinalikan. Bumaba ang halik nito sa may leeg niya. Pababa pa sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang minuto ng pagniniig nila. "Sleep well, baby girl," sambit ni JC. Naalimpungatan si JC nang maramdamang tila nanginginig si Hadriana. Mabilis siyang bumalikwas ng bangon. Nilapitan niya ito at sinapo ang noo. "Oh shit!" Napamura siya nang makapang mainit ito. "Baby girl, wake up!" Mahinang tinapik nito ang pisngi ni Hadriana. Ngunit daing lamang ang isinagot ng nobya. Kaya mas lalo siyang nag-alala. Nabihisan na naman niya ito ng kanyang puting t-shirt at panty kanina bago siya natulog. Mabilis siyang bumangon sa higaan at may pinindot sa gilid ng kama niya. It's an alarm. Dahil para sa kanya ay emergency na yun. Kailangang madala sa ospital si Hadriana. Tumabi siya rito at niyakap habang hinahalik-halikan sa buhok. "Baby girl, please. What happened to you?" Nag-aalala niyang tanong rito. Maya-maya lang ay humahangos na dumating ang mommy niya sa kwarto kasama ng ilang kasambahay. "What happened, son?" Nag-aalalang bungad ng mommy niya. Mommy, I don't know. Nagising na lang po ako, mainit at nanginginig si Hadriana." Tumayo siya upang bigyang daan ang mommy niya. His mom is a doctor. Mabilis naman itong nilapitan ng mommy niya. "Nag-sex ba kayo, iho?" Diretsyong tanong ng mommy niya na ikinapula ng mukha niya. Napalunok pa siya. Hindi alam kung sasagutin ng tanong o hindi. "We need to bring her to the hospital," wika ng mami niya pagkatapos tingnan ang pagkababae ni Hadriana. Napailing itong tumingin sa kanya. "My gosh, son, hindi ka naman nag-ingat?" Sermon nito. Nagtataka siyang tiningnan ang mami niya. "We need to bring her to the hospital. Now, para matingnan kung malala ba." Patuloy nitong sabi. "Olive, ikuha mo ako ng bagong t-shirt at pajama sa cabinet ko. Palitan muna natin siya bago dalhin. Masyadong exposed ang katawan niya." Dagdag pa nito. Mabilis namang kumilos ang inutusan nito. Mami, ano pong... Bakit may ganun? We just... Pinutol ng mami niya ang gusto niyang sabihin na di niya maituloy-tuloy. "Later, you will know. Now, if you wanna come, better change your clothes." Bumaling ito sa mga kasambahay na naroon pa rin. "Pwede na kayong bumalik sa mga trabaho niyo. Pakisabi na lang sa driver ihanda ang sasakyan." Siya naman ay mabilis na nagpalit ng jeans at polo shirt. Paglabas niya sa closet ay nakabihis na rin si Hadriana. Siya na ang nagbuhat dito. Napalingon pa siya sa mantsa ng dugong nakita niya sa sapin ng higaan. Napangiti siya. He is her first. Only him. "Ano, anak? Gusto mo ba siyang gumaling o gusto mong mag-celebrate muna sa pagkuha mo sa kainosentehan niya?" Tila naman natauhan siya kaya mabilis na siyang naglakad palabas ng silid habang nakasunod ang mommy niya na masama ang tingin sa kanya. Pananagutan naman niya to. Pagkarating sa ospital ay agad na may sumalubong sa kanila na stretcher. Inilapag niya si Hadriana at itinulak na ito papasok sa loob. Saktong nakita niya si Dominic nakakalabas lang ng ER. Nang makita sila nito ay sinalubong agad sila. "What happened to her?" Tanong agad nito. "Nagising na lang ako na nanginginig na siya at inaapoy ng lagnat." Sagot niya rito. "Okay, I will check her." Akmang susundan na nito sa ER si Hadriana nang pigilan niya ito sa braso. "Wait, Dominic. I want a female doctor for her." Nahihiya niyang wika rito. Tiningnan siya nito nang nagtataka. "Iho, it's okay.
I already called Dr. Romero. She's on her way. Singit ng mami niya. Oh, she's here. Sabay silang napalingon ni Dominic sa paparating na doktora. Mrs. Villaflor? Bati nito sa mami niya. Tinanguan lang ito ng mami niya dahil tumuloy na ito sa loob ng ER. Binitawan na niya ang braso ni Dominic na nakatingin pa rin sa kanya na nagtataka. O mas tamang sabihin na nanunuri. Bakit kayo magkasama ni Hadriana? Tanong muli nito. Pakialam mo ba? Asik niya rito. Pero ang Celtic, nginisihan lang siya. This is gonna be fun. Sige na Carlos, magra-rounds pa ako sa ibang pasyente. Puntahan ko na lang kayo pagkalabas niya. Nagpaalam din ito sa mommy niya at umalis na. Pakiramdam niya may ibig sabihin ng pangngiti nito o sadyang napapraning na rin siya. Wala namang isang oras silang naghintay at lumabas na din ang doktora. Pero sinabihan sila na sa opisina sila kakausapin at ipapahatid na lang si Hadriana sa magiging silid nito. Nagtataka man ay sumama na lang siya sa mommy niya. Pagkarating sa opisina ay pinaupo sila. Hindi siya nakatiis kaya siya na ang unang nagtanong. Dok, okay lang naman po siya, di ba? Tiningnan siya nito ng makahulugan. Kaya napakunot noo siyang tumingin sa mommy niya na nakataas ang kilay sa kanya. Grabe! Bakit ba parang napapaligiran siya ng mga Amazona? Tumikhim si doktora. Tatapatin kita, Mr. Villaflor. The laceration on her labia doesn't end there. Mas malalim pa patungo sa kanyang vagina walls. Outside her vagina is red and swollen. Masyadong na-stretch ang walls niya as in too much na hindi na kinaya. Lalo pa at birhen ito. Walang karanasan at mukhang never pa yatang napasukan. I mean like other virgin girls who are doing self-pleasuring. Tumigil ito sa pagsasalita at pinakatitigan siya. Napalunok tuloy siya. Sa ngayon, hindi naman ganun kalala ang lagay niya. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang sinabi nito. But she needs to rest at least a week. Huwag mo muna siyang papagurin at higit sa lahat, no sipping muna. May irereseta akong gamot. Make sure that she takes it 3 times a day. Pwede niyo na rin siyang iuwi kapag nagising na siya. Mahabang paliwanag muli nito. Copy doc. Mabilis niyang sagot na sumaludo pa rito. Napangiti na lang ang doktora sa kanya habang ang mami niya ay masama pa rin ang tingin sa kanya na akala mo ay napakalaki ng kasalanan niya. Well, malaki nga naman dahil inangkin niya ng buong buo ang kanyang baby girl at hindi niya pinagsisisihan yun. Salamat Doc, pasensya ka na sa anak ko. Alam mo naman may lahi kaya ganyan. Napaubo siya sa sinabi ng mommy niya. Mom! Angil niya rito, ngunit inirapan lang siya nito. Pagkatapos ibigay ang reseta ay nagpaalam na sila upang magtungo sa silid kung saan dinala si Hadriana. Pagkabukas niya ng pintuan ay napatiimbagang siya nang makita si Miko sa tabi ni Hadriana na hawak-hawak pa nito ang kamay habang hinahalikan. Kanina, nang magmulat ng mata si Hadriana ay puting kisame ang sumalubong sa kanya. Pilit niya inaalala kung anong nangyari. Ang natatandaan niya ay ang pagsuko niya sa kanyang pinakaiingatang perlas. Inilibot niya ang mga mata at nakita niya si Miko na hawak-hawak ang kanyang kamay. Kasabay ang pagbukas ng pintuan at iniluwal si JC kasama ang mami nito. Kita niya ang pagbakas ng iritasyon sa mukha ni JC habang nakatingin kay Miko. Baby, are you alright? What happened? Tinig ni Miko na bakas ang pag-aalala. I want water. Yun ang lumabas sa kanyang bibig. Tila kasi uhaw na uhaw siya. Mabilis namang nakalapit si JC sa kanya. Pero masama ang tingin kay Miko na ngayon ay inaalalayan siyang uminom. Pagkatapos niyang uminom ay nagsalita si JC. You can go now. She's fine and I can take care of my girlfriend. Nagulat siya sa sinabi nito na pinagdiinan pa ang salitang girlfriend. But Miko will be Miko. Ngumisi ito. Oh, really? Can you? Tingnan mo nga, nagstay lang sa'yo ng isang gabi na ospital na. Yan ba ang kaya? Nang uuyam nitong saad. Nakita niya ang pagtagis ng ngipin ni JC habang masamang nakatingin kay Miko na sinasalubong din ang tingin nito. Nagsusukatan, walang gustong magpatalo.
Napalingon siya sa mommy ni JC nang tumabi ito sa kanya. Are you alright, Iha? Nag-aalala nitong tanong. Opo, maayos na po ako. Pero tita, pakiawat naman po sila. Sabay turo niya sa dalawa na hindi pa rin yata tapos magtitigan. Napako ang tingin nilang lahat nang bumukas ang pinto at bumungad sina Vince, Kenneth, Dominic at Kevin. Ano na namang ginagawa nila dito? Biglang may humawi sa mga ito at iniluwal si Mickey na tila hingal na lumapit sa kanya at mabilis siyang niyakap. Anong kalukuhan ginawa mo at naospital ka? Umpisa nito sa sermon. Bumitaw na ito sa pagkakayakap sa kanya at pinagmasdan ang katawan niya. Tinitingnan kung meron sigurong nawawalang parte. Parang tanga. Thank God, kumpleto ka pa naman. Ano ba nangyari? Hindi na siya kumpleto. Wala na nga ang kanyang kainosentehan. Napalingon siya kay JC na ngayon ay papalit-palit ang tingin kay Miko at Mickey na tila nakakita ng multo. Parang tanga kaibigan natin. Tinig ni Dominic. Sinabi mo pa. Segunda ni Kenneth. Cuz! Sigaw naman ni Vince. Napakurap-kurap pa ang mga mata ni JC bago siya tiningnan na parang may gustong sabihin. Pero naunahan ito ni Mickey. Ano nangyari sa kanya? Hindi naman malala, di ba? Kung pwede na siya ilabas, iuwi na namin siya. Sunod-sunod nitong sambit habang nakatingin kay JC. No, she will not go home with any of you. She will be going home with me. Matigas nitong sagot. And wait, are you twins? Bakit sa iisang babae pa kayo nagkagusto? Pues, gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung babaeng pinag-aagawan nyo ay akin na. Girlfriend ko na siya kaya pwede ba? Lumayas na kayo dahil hindi na kayo kailangan. Malakas nitong saad sa kambal. Kikiligin na ba siya? Bakit parang bumibilis ang tibok ng puso niya? Kita niyang nagpipigil ng tawa ang mga kaibigan ni JC, lalo na si Kevin. Oh, cool! Kailan mo pa siya naging girlfriend? Di niya alam kung nang aasar ba si Miko o ayaw lang maniwala na nagtagumpay siya. And why would I answer you? Nakataas kilay na tugon ni JC dito. Ngumisi naman ang kambal. Dahil kung di mo sasagutin, pues ngayon pa lang, break na kayo. Nakangisi pa ring sambit ni Mickey. What? And who are you to decide for her? Malakas nitong sigaw na pumuno sa kasulok-sulukan ng silid. Imbis na sagutin ay inirapan ito ni Mickey. Sumasakit ulo niya lalo. Iuwi ka na namin, wika ni Mickey na nakatingin sa kanya. Baby girl, subukan mong sumama sa kanila. I swear, you won't like what I will do to them. Pagbabanta nito, sabay-sabay humagalpak ng tawa ang mga kasama nila sa kwarto na ikinapagtaka ni JC. Baby girl, how sweet! Komento ni Dominic na siyang pinakamalakas tumawa. Sinamaan ito ng tingin ni JC. Anong nakakatawa? Kung naiinggit kayo, pues maghanap kayo ng baby girl nyo. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Nasa kaliwang bahagi ito ng kama habang ang kambal ay nasa kanan. Nakaupo na rin ang mommy ni JC na nanonood na tila may shooting na nagaganap. Baby girl, palayasin mo na sila. I will take care of you. Tutal, ako naman ang may kasalanan. Malambing nitong wika, sabay ng paghalik sa kanyang kamay. I can't. Tugon niya na nagpakunot sa noo nito. Bakit? Boyfriend mo na ako, di ba? At akin ka lang. Sa akin ka lang. Possessive natin na. Si Kevin na may inihahagis-hagis pa na barya sa palad nito. Ano ba kasing nangyari sa ate namin? Tanong ni Miko. Kita niyang natigilan si JC na tila pinoproseso ang narinig. Nagpalipat-lipat lang ito ng tingin sa kanya at sa kambal. You don't wanna answer us? Kung ganon, kami aalam. Inis na wika ni Mickey. Akmang aalis na ito ng pigilan ni JC. Wait! Maayos naman siya. Nahawaan ko lang kagabi. Nauutal nitong sabi na parang nagsisinungaling at iniwas ang tingin sa kambal. And what did you call her? Ate? What do you mean? Tanong nito na sa kanya nakatingin. Nabobo na kaibigan natin. Tinig ni Kenneth na natatawa pa. Saka bakit kayo nakasugod agad dito? Sino nagsabi sa inyo? Magsilayas na nga kayo. Bulyaw nito
Pero ang mga kaibigan, ayun, nagtawanan lang na tila tuwang-tuwang makita si JC na stressed. And you too, sabay lingon sa kambal na busy na sa pagnguya ng mansanas na di niya alam kung saan galing. Leave! Maotoridad na utos ni JC. Pero ang kambal, mukhang balak asarin si JC. Sabay pang nagkibit balikat. Lumingon si Mickey sa kanya. Boyfriend mo na? Hindi mo man lang pinahirapan kahit mga 1 taon lang? Kaswal nitong wika. Mas lalong sumama ang muka ni JC. Gago ka, Mickey. Sobrang tagal nun, baka mabaog na si ate. Sinamaan niya ng tingin si Miko. Bastos bunga nga eh. Kahit mga 1 araw man lang sana. Dugtong pa nito. Pwede naman bawiin pa. Wika niya sabay tingin kay JC na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya at nanlalaki ang mata. No, baby girl, wala nang bawian. Singit ni JC na hindi na talaga mapinta ang muka at humarap sa kambal. Rinig niya na rin ang mahihinang pagtawa ng mga kaibigan. Sandali nga, sino ba kayo? Bakit ate ang tawag niyo sa kanya? Saka ano yung mga pinagsasasabi niyo? Girlfriend ko na siya at walang bawian. Madiing saad nito. Hoy, twins, tigilan niyo na nga yan at huwag niyo nang sulsulan ng ate niyo. Magsibayad na kayo. Wala na kayong magagawa. Sila na. Nakangising wika ni Kevin na nakalahad ang palad. Kita niya ang pagsimangot ng kambal maging sina Kenneth at Dominic na tila mga natalo. Wait! Malakas na boses ni JC. Napatingin tuloy silang lahat dito. Bakas ang pagkalito sa gwapong mukha nito. Naguguluhan na ako. Kayo? Sabay turo sa mga pinsan at kaibigan. Alam niyong kapatid sila ni Adriana? Natatawa na lang na sabay-sabay tumango ang mga ito na mas lalong nagpalukot sa mukha ni JC. And you did not tell me. Bulyaw nito na bakas ang galit sa boses. You made me look like a fool all this time? Wait, calm down cuz. Si Vince na natatawa pa rin kahit galit na ang pinsan. It's not our fault if you are too judgmental. Nakangising sabat ni Kevin. Sabay baling sa kambal. Bayad nyo! Bilis! Tapos ano yan? Huwag niyong sabihin nagpustahan pa kayo. Napalingon tuloy siya sa sinabi ni JC. Pustahan? Ang kanyang kambal? Ano namang ipinusta ng mga ito? At kailan pa natutong sumugal ang kambal? Tiningnan niya ang kambal na ngayon ay tila nagtuturuan. Anong pustahan yan? Kailan pa kayo natutong sumugal? At anong sinugal nyo? Sunod-sunod niyang tanong. Mabilis lumapit ang kambal sa kanya. Itinulak pa ni Mickey si JC dahil umikot ito para pareho silang makalapit ng maayos sa kanya. Nasa magkabilang gilid na niya ang kambal na parehong hawak ang kanyang mga kamay. Ate, katuwaan lang naman. Nung nandun tayo sa engagement party, dun lang. Tsaka 20 pesos lang pustahan namin. Pahayag ni Miko na ikinataas ng kilay niya. 20 pesos? Mga baliw talaga. What? 20 pesos? Para kayong mga sira. Gulat niyang wika sa kambal. About saan pustahan nyo? Kung kailan kayo magkakaroon ng label ng duwag na yan? Sabay nguso pa ni Mickey kay JC na hindi na yata umayos ang muka. Hindi ako duwag.